Magandang umaga, my dear brothers and sisters. Welcome po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng nagko-comment. Alam niyo po yung nagpapasalamat. And mas gusto ko po yung natututo po kayo, no? Na naging bahagi po ako ng inyong buhay at sa mga spiritual na pamamaraan. Hindi man po tayo makakapagtulong sa temporal, pero makakatulong po tayo spiritual. Speaking po of ating pag-aralan ngayon, I just want to share yung mga karanasan ko kahapon. Mahilig po kasi ako mag-share ng karanasan, enable that you and me, both of us, mag-learn po tayo sa isa't isa. Kahapon po, mag-walking every afternoon kasi, every 5 o'clock, before mag-5, no, nagpre-prepare na po ako ng pagka-5, diretso na po ako noon sa may aking walking area or doon ako nagja-jogging, no. Para siyang, di lang para, no, memorial park siya na kung sa diin, nililibing doon yung mga patay. Alam niyo po yun? Minsan natatakot yung mga tao, pero sa akin, lahat naman tayo pupunta doon eh. No, pagpalain tayo, pag, alam niyo yun, blink of an eye, ando na tayo sa, sa presence ni Heavenly Father. Sana, siya nawa. And by the way, anyways, no, habang nagpre-prepare, umulan. Maganda yung ulan, nakatulog ako. And I am so happy, pagising kong ganun, 5 minutes before 5. So madali naman po akong kumilos, no? Nagilamos lang ako, toothbrush, yung aking short na parati kong ginagamit everyday. Hindi naman po nila alam kasi black na color yun. Dalawa lang po yun kasi pinapalit-palit ko lang. And then nag-walking po ako. While walking, doon pumasok po yung salitang free will. Yun po yung topic natin ngayong umaga na ito. We have the free will to do things, di ba? Kalayaang pumili. Alam niyo po yung free will, napaka-powerful. Yung nag-share sa akin ito. Kasi nasanay tayo sa simbahan na yung tawag is agency, moral agency, kalayaang pumili sa Tagalog, no? Kailwayan sa pagpili sa Ilonggo, if I'm right. Pero nagustuhan ko yung sinabi ng estudyante ko, yung salitang free will. Kasi during that time, andun ako sa school. And then, gusto ko umuwi kasi wala nang pasok. I mean, wala akong estudyante. Tapos doon lang ako sa loob ng classroom. Tapos sabi ko, wala namang internet doon. Hindi na ako makagagawa. So, I'm planning to go home. Tapos parang nagkaroon ako ng confusion, if confused ako, if uuwi ba ako or magsistay sa school. Ganun yung aking nararamdaman. And sabi ng student ko sa akin, may free will ka man sir or sa ating salita o sa salita ng Tagalog, meron ka namang free will. Ganun lang yung sinabi niya. And then like, boom, parang merong nag-pop up sa aking brain na parang ilaw ba na for all these years, no, tama. I have the free will to go. Di ba? Wala naman, di ba, parang hindi naman ganun kabigat yung sentence ko pag ginawa ko to. And then my purpose is to go home and to do the Come Follow Me lesson. So, napakalaga po ng free will na ating pag-uusapan ngayon. So, go back tayo doon, balikan natin yung, habang nag-walking ako, doon kasi sa walking, ito din gusto ko isa-suggest sa inyo, kung may mga time kayo, please do walking. Kasi iba kasi yung nakaupo ka lang nag-iisip. Iba yung nag-walk ka kasi yung katawan mo doble, no? Nag-exercise ka. In the same time, yung utak natin, yung dugo nakakadaloy sa ating katawan, sa ating utak, parang mas mabilis tayong makapag-isip, no? At mabilis tayong kasi nakikita natin yung palibot, 'di ba? Huwag nating pansinin if nagmamumble yung bibig natin, if that's the right term. Pasensya na po, medyo may plema pa tayo. If merong mumble sa ating bibig, nagsasalita tayo at manita ng iba, wag nating bahala sila, no? Kasi alam natin we are talking to ourselves. Hindi yun mali, but we are, anong tawag doon? Nagano tayo, parang ina-arrange natin or yung ating isip, no? Nagma-mind conditioning tayo or brainstorming tayo, no? O napaponder tayo. So while walking, sabi ko, ano ba yung kahalagahan ng free will? Like kanina, sabi ko, pag I have the free will na magstay sa bahay at umupo, pero hindi ako makakalanghap ng oxygen. No, hindi mag-work yung heart ko, hindi mag-work yung katawan ko. And then magagawa ko naman yan later tonight. But
pag lumabas ako at mag-walking ng 1 oras, talagang makokondisyon yung katawan ko and makokondisyon yung mind ko, makapag-isip ako, ma-invite ko lahat ng mga positive na vibes, positive na pag-iisip sa isip ko na magagamit ko siya. Nanyo po yun. So ito yung kalagahan ng walking. And then pumasok din yung mayroon akong natutunan doon. Naalala ko, yung buong araw may mga lesson. Meron akong motor. Okay, ito yung motor na ginagamit ko. Kasi ako po, pag meron akong motor, ano lang yan eh, minsanan, bahay, tapos church, ganun lang. So yung motor na yan, na may tricycle, bago pa, siguro 3 years lang sa akin. No? Overall, 5 years siya sa akin. Pero yung gamit niya, talagang makikita mo, walang mga kalawang. Parang masahe mo talagang inalagaan, no? Parang yun yung definition ng tricycle, no? May motor at tricycle. Yung motor ko is Barako, no? Tapos tricycle. Matibay yung pagkakagawa. Nag-spend pa ako doon sa paggawa ng sidecar, siguro nasa 3 months. No? Binabalik-balik ka. Alam niyo yung feeling na bumabalik ka yung effort. But anyways, so yun. And then, sabi ko, kailangan ko matutong magdala ng sasakyan during that time. Like 10 years ago, na-experience yata, or 12 years ago. So, nagplano ako na ibenta. During that time kasi, hindi pa ako ganun ka-mature pagdating sa labas na mundo. Yung kalakaran ba, yung ganun. So, sabi ng kaibigan ko sa akin, bro, ako na yan bibili. 50,000. Okay? Sabi ko sa kanya, pag-iisipan ko muna. Tapos sabi ng isa kong kaibigan, ito mga member to sabi niya sa akin, Dave, actually yung motor mo, kasi bago yung sidecar mo, pinagawa mo ng 25,000. Tapos yung motor mo, sabi nating 120,000 siya. So, mga 140. Kung ibenta mo siya ng 75, pwede pa yan, or 70. Huwag mong ibenta ng 50, napakamura. Kasi kung matitingnan natin yung motor mo, hindi siya wasak or na-maintain, no? Parang bago lang. And because of my love, no, and concern sa aking kaibigan, kasi gagamitin niya daw pagpunta sa farm nila, binenta ko sa kanya 50,000. So binigyan niya ako ng 50,000, nag-add pa ako doon ng pera para ipambili ko rin ng second hand na sasakyan, which is ganun siya. Tapos nabalitaan ko after a month, pinenta na yung motor na may sidecar, yung tricycle, ng 75,000. Ano lang, siguro mga 2 weeks lang, hindi a month, 2 weeks lang. So doon ako parang nasabi ko sa sarili ko na ano nangyari? I thought na gagamitin. So ginawa pala, kasi during that time yung business niya is bumibili siya ng tumatanggap siya ng mga prenda. Alam mo yung prenda ng mga tricycle, ganun, motor. And then pag hindi nakuha, bibenta niya rin. So yun. Ano nangyari, my dear brothers and sisters, is parang legality speaking, wala na ako magagawa doon. Di ba? Kasi nabenta ko na. Pero the point is, it is okay. Sabi nga kagabi ng kaibigan ko, okay lang yan if tanggap mo na gagawin niya ng ibang tao sa'yo. Pero pag ibibigay mo siya kasi akala mo is i-preserve niya o hindi niya bibenta dahil may sentimental value, kailangan mong tanggapin na hindi lahat ng tao ganun. So that's the lesson learned that I learned, no? Kasi meron akong free will to say, ay, hindi bro, hindi ko bibenta sa iyo to, mahal to. Diba? Kasi kaya para na yung feeling ba na wala kang regret, na yung term doon. Wala tayong regret sa hulihan, no? Kasi it is okay to be humanitarian, it's okay na parang tumulong, pero tandaan natin na iba yung expectation natin sa magiging realidad, no? Realidad in real aspect of life. Kasi yung intention mo is to help that person, pero para sa kanya
bebenta niya lang. Pero hindi naman lahat ng tao. May mga tao naman na nakikip ng mga bagay na binibigay sa kanila. Kasi para sa kanila, sasabihin na, binili ko naman to eh. Even though na binenta mo sa'yo ng mura, but meron silang right, no, to sell that. Ang tawag namin doon, delikadesa. Hindi siya legally na tawag doon na legally yes siya, legal siya, hindi siya lumabag. Pero in terms of delikadesa, hindi siya maganda. Yun, tama doon. So, minsan nakakaligtaan na ng tao salitang delikadesa. 'Di ba? Yung mga ganun, yung mga kalakaran ng mundo ngayon na sana, I'm praying na may mga taong, alam mo yun, na alam ba, no? Paano ang tawag doon, bigyang halaga yung mga bagay na binibigay din sa kanila. Siguro pag, diba, mayroong senaryo pumasok sa isip ko na binigay mo yung Rolex, talagang Rolex, mahal. No? As in, I don't know kung magkano yung Rolex, sabihin na natin 500,000. Binigay mo sa kanya, kasi mayaman ka eh, binigay mo sa kanya, bigay lang talaga. Ang sabi mo sa kanya, bro, ingatan mo yan kasi regalo ko yan sa'yo. No, pinag-ipunan ko rin yan, even though mayaman ako, pero hindi ako ganun kayaman. Di ba? Ganun yung senaryo. So, binigay sa kaibigan yung Rolex. And then, sabi natin, after 5 years, no? Yung anak, lumaki na. Yung mga anak ng kaibigan, no? Lumaki na, nag-college. Tapos, kinapos. Tapos, yun lang yung isa sa mga bagay na para makapag-aral yung anak niya sa college, sa 4 years na yun. Kasi siguro medyo mahal na during that time. I don't know kung yung Rolex, mababa yung price, tumataas no? Siguro sabihin na natin tumaas ng 800. Tapos, hindi siya nagsabi sa kaibigan kasi nahihiya siya, binenta, and then ginamit, no, sa pag-aaral ng anak. And then, di ba, parang mafe-feel natin, no, my dear brothers and sisters, na matutuwa tayo, kahit ako. Matutuwa ako dahil masasabi ko sa sarili ko na nakatulong ako doon sa anak niya, no? Binenta niya for the purpose na hindi kanya take advantage. Alam niyo 'yun. Hindi niya ginawa na, mayaman yung kaibigan ko, sige, para ibenta ko to. Yung desire ng heart niya is talagang i-keep niya sana 'yun. Kaso nangangailangan siya ng pera. Pero it took the 5 years, no, bago niya ibenta kasi talagang kinip niya 'yun eh. Pero dahil na walang-wala, so naibenta niya para sa pag-aaral ng anak. Kung ako yung may-ari ng relo, maintindihan ko. Pero may mga tao kasi na they will take advantage, no, on us. So, please take consideration on this, yung free will na tinatawag. Dapat alam natin na pagbibigay natin yan o ibibenta natin sa murang, parang ano ba yung bintahan yun? Parang ibibenta mo siya sa parang bigay na benta. Diba? May ganung term eh. Parang ibibenta mo siya na parang bigay na lang. No? Parang hindi mo na iniisip kung yung price niya ng motor is brand new, 100,000, naka 1 year lang sa'yo. Ibibenta mo lang ng 20,000 dahil feeling mo parang bigay na lang. Yung 20,000 parang ano na lang yun. Hindi nga nakaano sa kapital, di ba? Or sa amount ng motor, no? Sa pagbili. So yun. Kailangan meron tayong tinatawag nating delikadesa sa mga ganong bagay, my dear brothers and sisters, no. Pag binigay sa atin or binenta siya atin ng mura, dapat maging honest tayo. Siguro maganda sigurong approach is, bro, bibilhin ko yan, pero ito lang yung pera ko na pambibili dyan, no. And pero pag bibili ko yan, may posibilidad na syempre sa akin na yan, I can do o anong seemeth me good, no? Para sa akin, ibenta ko yan o ano, pero ganito lang yung offer ko, depende siya yung tatanggapin. At least nandun yung transparency. Hindi ginagamit yung pagkakaibigan, no? Para na makuha lang, and then later on, parte pala yun ng plano, no, ng pagiging buy and sell. Kasi meron akong nakilala din na nakakakilala lang, ano. So, ang ginagawa niya is
Parati siya, ay ito pala yung ano, yung una hindi namin nakikita. Ito pala yung trip niya, yung parang sasabihin niya na may sakit siya, which is meron naman, tapos parang nagpapakaawa na type. Tapos bibigyan siya. Every time na nakikita namin siya, yung taong yan, parating bago yung bag niya, yung sapatos niya, yung relo niya, parating bago. Tapos after a week, nawawala. No? Kasi pala, yung attitude niya is, nag-observe ako sa kanya, is binebenta niya and then yun ang ginagamit siya. So hindi ba binibigyan ng value. So yung kanyang yung strategy niya pala is parang awa effect. Tapos pag bibigyan mo siya, ibebenta niya yon. Tapos feel niya na naman na wala siya, kulang yung wala siyang mga gamit, and then papakaawa siya, bibigyan siya at ganun. So sabi ko sa sarili ko, anong concern? Kasi pwede naman siya magtrabaho. So pala yun yung strategy na to get something para sa ibang tao. So one time, dalawa kaming kaibigan ko, yung Elders Quorum nga, ang kaibigan ko. Binigyan siya namin ng yung kaibigan ko, binigyan siya ng cellphone kasi wala daw siyang cellphone. Kasi sira daw. Nang ibinigay namin yung cellphone, on the next week, nagkita kami, yung cellphone ng kaibigan ko, wala na. Tapos bago na naman yung cellphone niya. Yung parang trip ba na kalakaran yun yung hanap buhay niya, no? Tapos yung sapatos ko na talagang may sentimental value sa akin kasi magsisimba siya. Sabi niya, wala akong sapatos. Binigay ko rin sa kanya. After a week na nagsimba siya, iba naman yung sapatos na sinusuot niya. And then I asked him. Halagang tanong ako, sabi niya, wala na daw. Garang ganon. So, tapos bigla siya magsasabi na masakit yung paa niya. So, hindi na kami. Parang sabi ko sa sarili ko at sa kaibigan ko, modus to, hindi na to maganda. We're teaching that person na umasa na lang sa pinaghirapan ng ibang tao. Ito'y lathara na ginagawa niya ng hanap buhay. Hindi maganda to. No? So, may mga ganong tao na yung tulong natin, tinitake advantage na. So, careful po tayo doon. That is why free will is important kasi pag magbigay tayo, yun na yun. Huwag ating i-expect na ingatan nila pag sa ganung klaseng tao, no? Para hindi tayo makaramdam ng lungkot, no? So yun, kasi may mga tao talagang siguro isa kayo diyan, no, na mga tao bang madaling magbigay, yung parang yung puso napakalambot. Ano ba yung tawag doon? Yung pusong mamon na pag hinihingan talagang magbibigay agad, no? Parang wala nang maraming reason, talagang ibibigay agad. Ganun, may mga taong ganun, no? So, ina-admonish ko po na hinay-hinay lang kasi hindi lahat po ng binibigyan natin, binavalue nila yung binibigay natin. May mga individual po kasi na sana may mga tao pa rin na yung tinitake nila na yung bang after a year magkita kayo, andito pa rin yung binigay ko sa yung damit, yung mga ganun ba, no? O dito pa rin yung binigay ko sa yung radyo, yung parang, oo, kasi galing yan sa'yo, every time na nakikita ko yung radyo, naalala kita. O di ba na parang ano pa yan pwedeng ibigay ko sa kanya, di ba? Ganun. Sabi na pa akong isa, kasi marami po no. Kaya ngayon hindi naman parang nagiging bato na yung heart ko, pero na siguro mas more wiser ako. No, hinahanap ko yung deserve na tao. Hindi lang yung, kasi may mga tao pag nakikita na tayong ganyan, parang, okay yan. So, ano kayong pwede kong gawin sa kanya? Kasi back then, naalala ko, every time na pupunta sa bahay, tapos sabi na, brother, ganito, yung anak ko, college, walang sa school. Kukunin ko yung computer. Minsan, nagugulat na lang si Mrs. Si sister. Kasi kinukuha ko yung computer sa bahay, binibigay ko na lang ganon. Di ba? At na-realize ko minsan na ginagawa ng tao na tayo din, yun na yun. Tayo din po yung tumutulak sa kanila na gawin sa atin yun kasi hinayaan natin sila. Yun. Di ba? Pinapakita natin sa kanila na vulnerable tayo. So, in both side, may mali din tayo. May mali din ako. Kaya yun po yung lesson learned. No, hindi po masama yung pagiging mapagbigay, pero minsan, no, yung ibang tao, tinitingnan nila yon as to take advantage sa atin.
Kaya hindi po nila pagkakamali din tayo. No, tayo din nag-ano sa kanila na gawin nila 'yon sa atin. Di po ba? That is reality na natutunan ko po. Di ba? Kasi tayo yung umuudyok din sa kanila. Kasi ano ko yun na later on, parang pag bulay-bulay ko man nangyari sa mga nakaraan habang nag-walking, ganun eh. Pag next time, kakausap na naman yan sa'yo na ganito, maliban sa dyan, meron pa akong problema sa ganun. See? So, pagbigay tayo ng bigay, magulat na lang tayo na sabi ng Panginoon, it's easy for to give than to receive. Pero titingnan natin if yung binibigyan natin hindi sila predator. Kasi may mga sa animal kingdom pa, may mga na hindi na sila magtatrabaho. No? Talagang kahit na they are able to work, hindi na sila magtatrabaho, talagang mag-aantay na lang sila ng darating sa kanila. So, tayo din, tinuturuan natin sila maging tamad. Tinuturuan natin sila na hindi pure yung intention nila sa atin. Bagamat, yun lang yung punto nila. So, sabi ko nga, binigyan tayo ng Diyos ng pag-iisip to determine, to discern, yun. Yung topic natin last time. To discern ang mga ganong bagay. No? Kasi minsan, hindi natin alam, pag hindi natin ginagamit yung word na discernment, minsan instead na tinutulungan natin sila, tinutulungan din sa kabutihan, ay tinutulungan natin sila na sa hindi magandang pamamaraan. No? Tayo mismo yung umuudyok sa kanila. So yun, brothers and sisters, mga bagay na tutunan ko na siguro mas alam nyo to kumpara sa akin. No? Kaso medyo late bloomers ako, pero sa mga hindi po nakakaalam, yun po, hindi po masama ang pagiging mapagbigay, pero ibigay po natin sa mga deserve na tao. At yun po yung para sa akin lang yung insight ko po doon. Isa na lang po na karanasan, and then let's go on sa ating lesson. Isa pa pong karanasan, meron akong motor. Kasi noon, yung unang sasakyan ko is bike na sirain, tapos tricycle. Alam mo yung tricycle, yung bike na mayroong sidecar. After po nun, nakabili po ako ng mga Rusi na motor. After po nun, yung Barako na. Tapos nakabili po ako ng, actually, every kasi binibenta. Kasi noon, nihilig ako mag-shift. Wala akong destinasyon, no? But anyway, so, meron pa akong motor na puting kulay niya. Puti yung kulay niya. Ano siya, Yamaha SZ, parang ganun. So, kakatapos ko lang po magbayad noon, mga 3 years sa akin. Nagpagawa pa kami ng bahay kasi dito sa proper. Kasi malayo yung area. Kasi ayun yung istorya doon na lumipat kami ng branch. No, kasi yung mga anak lumalaki na, magsuschool na sila. So, we are grateful that yung tatay ko nakabili siya ng lupa back in 2010 at lumipat po kami ng 2021 pa. So, andun po kami sa isang branch ng more than 8 years. So, yun po yung storya. Sabi ko, kulang yung pera natin. So, nagplano po ako na ibenta yung motor. 3 years lang po siya. Sabi ko, ibenta ko. Alam mo po yung magkano yung benta ko. Nasa ano lang yun? Nasa 25,000 yung benta ko. Opo, 25,000 lang po siya. As in, bago pa. Now, nakita ng isang miyembro. Ito din, no? Ito mamaya, ikukwento ko, modesty aside, ha? Sabi niya sa akin, bro, biling ko na yung, bibenta mo ba yan? Sabi ko, oo, binibenta ko po ito. Ay, bibiling ko na yan. 20,000. Sabi ko, mura naman po kasi bago pa eh. Sabi ko sa kanya. Tapos, yung kaibigan ko na hindi miyembro, sabi niya, bro, okay lang sa'yo, bibilihin ko yan, napakamura. Ano ka ba? Sabi niya sa akin. Parang hindi mo ba alam yung real world? Puro ka na lang bigay ng bigay, sabi niya sa akin. Bibiling ko ng 35,000, bigyan mo lang ako ng 6 months, sabi niya. Kasi pag-ipunan ko, or either gusto mo, hulugan ko sa'yo. After 6 months, mababayaran ko. Yun. With respeto po, delikadesa, yung pinag-usapan natin. Sinabihan ko yung brother na membro. Sabi ko, kuya, sabi ko sa kanya, kaibigan ko, bibilhin ng kaibigan ko. 6 months. Gusto ko lang ipaalala sa'yo na bibilhin niya. No? Para na respeto naman po sa'yo. Alam niyo po, akala niya, marketing or sales strategy, kasi hindi ba yun yung mga sales strategy na parang bibilhin daw pero wala. Pero sa akin, that time, napaka-inosente ko kasi. That's why, alam niyo po yun, to lesson learned. Sabi ko,
Ang nangyari, sabi niya, ano ba naman brother, magkapatid tayo sa simbahan. Masisales ano pa naman, magsisales ano pa naman tayo. Ako na yung bibili. 20,000 bibilin, 21,000 yung sabi niya, yung last price niya. Kasi gagamitin ko sa sa work. No, pumunta ako ng school, tapos ganito. So, ako na lang bibili. Sabi niya ganun. Eh di, sabi ko sa kanya, parang hindi ko na kinonsulta kay Mrs. No? Kasi si Mrs. sila, negosyante eh. Talagang hindi siya papayag. So I prayed. Sabi ko, in terms naman, nauna si brother, tapos brother ko siya. Compare doon sa matalik ko ng kaibigan, yung best friend ko. Ayun sa best friend ko, bro, pasensya na, but kailangan ko ibenta sa brother ko sa simbahan. Sabi niya, ano ka naman? Parang puro ka lang bigay ng bigay, ganun. So, pumunta sa bahay, binenta ko ng 21,000. Pero expired yan, expired yung kanyang rehistro. So, sa labas, pinigay ko pa sa brother na yun yung 1,000. Sabi ko, ano to? Sabi niya. Sabi ko, pagdagdag na lang sa sa registration ng motor kasi expired. Yun. So, nag-fill up ako ng parang deed of sale, parang ganun. And after nun, okay na. Ganun. So, nagulat ako, after a week yata, may nag-post sa Facebook kasi nag-a-appear din sa akin kasi magkaibigan kami. After a week lang po. Nakalagay doon sa tawag doon sa post na for sale. O, di ba? Ganung senaryo. For sale. 45,000. Sabi ko, hala. Sabi ko ganun. During that time, sabi ko kay Mrs. Hala. Hindi na ako nagsalita na kung magkano kasi alam ko magagalit siya eh. Sabi niya, anong nangyari? Sabi ko, wala, okay lang. Sabi ko sa kanya. So later on, nalaman niya din. And, but still, hindi pa ako natuto dun, no? So yun, even though sabi natin na legally, wala na ako dun. Kasi, di ba? Mga kapatid, no? Kasi naibenta ko na sa kanya. But, pag sinabi nating delikadesa, hindi siya maganda. Kasi yung paasa ba na nagamitin ko to araw-araw sa work, and then if, hindi ko naman to ibebenta kasi, di ba? May sentimental value galing sa iyo. Doon ako kaso ang labas na buy and sell ako. Ayun. So, yun yung mga hindi ko na ibabanggit yung iba pa, pero hindi naman ganoon karami. No? Ingatan natin either friends, no? Either members of the church. Minsan doon tayo nahuhulog. Doon yung iba nahuhulog dahil member pinapahiram ng pera. Tapos yung nanghiram, hindi na nagsisimba. Bigla na lang kuha, tapos mawawala. Tapos gagamitin dahil member, nahihiya kang singilin yon ng taong yon, di ba? So nawawala sa simbahan. Minsan, instead na makatulong tayo pa yung dahilan no, ng kanilang paglaylo. So, therefore, my dear brothers and sisters, I know some of you are more mature than me. Siguro, if tinuturing nyo akong anak, tinuturing nyo akong kapatid o nakakabatang kapatid, no? As talagang babatukan nyo ako na sasabihin nyo sa akin, yun, magtanda ka na. Hindi lahat ng tao, akala mo anghel. Di po ba? Thank you for that. Na-appreciate ko po yun. Alam ko, marami. Siguro ay na pinanganak lang po ako na parang yung aking pag-iisip nakakala ko lahat kasi napapanood ko sa mga TV, yun parang yun ang kinalakihan ko po. Nakakala ko yung mga tao may busilak na puso sa bawat isa na hindi ko rin alam na pwede lang gawin yon to manipulate ako o to take advantage sa akin, no? At sa inyo din po na mga may mabubuting puso, no? Na hindi natin sinasadya na pag may mga problema bigla tayong magbibigay o tutulong. Kasi may mga ganong tao, wala silang pakialam. Ang pakialam na nila is ano yung makukuha nila sa inyo, sa atin. No? Pero they don't care kung ano yung sitwasyon mo, ano yung matulong din nila. Kung hindi man sila makapag-give, sana kaliwaan. Give and take, ganun. Kung hindi man la kayang mag-give, kasi meron nga sabi ng Diyos, it's better to give than to receive. Pag hindi nila kaya yon, kaliwaan, give and take. Mas maganda, no? Neutral lang. No? And,
Anyway, so lesson learned. Sometimes nagle-learn tayo ng lesson, hindi sa edad yun eh. Minsan, merong natututo sa batang edad pa. Minsan naman natututo sa nagkakaedad na, no, tulad ko. No, natututo ako ng mga bagay-bagay sa may edad na ako. Na-realize ko na mga ganun no, senaryo. So, ang free will, detso na po tayo na matagal na, medyo mahaba po yung aking pag-share. Pero alam ko na sa mga hindi pa po nakaranas nito, alam ko na marami po kayong matutunan. At kayo na po yung, parang kayo mag-analyze. If maganda ba to, then I will go. So baka i-adjust ko to, baka i-modify ko to. Depende sa sarili kong perspective o pananaw at pangangailangan. Ang free will o kalayaang pumili ay isa sa pinakamalagang kaloob na ibinigay ng Diyos sa kanyang mga anak sa atin. Bagamat hindi laging ginagamit ang terminong free will sa Bagong Tipan, malinaw na itinuro ni Jesucristo at ng kanyang mga apostol na ang tao ay may kakayahang pumili kung susunod siya sa Diyos o hindi. Sa panahon ng Bagong Tipan, paulit-ulit na inaanyayahan ni Jesus ang mga tao na sumunod sa kanya. Ngunit hindi niya sila pinilit. Nang tawagin niya sina Pedro, Andres, Santiago at Juan, sila mismo ang nagpasya na iwan ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanya. Nang makausap niya ang mayamang binata, binigyan niya ito ng paanyaya. Ngunit, hinayaan itong gumawa ng sariling desisyon na ating mababasa sa Mateo chapter 19 verse 16 to 22. Yung free will po kasi dito sa Bagong Tipan, parang napakaganda po kasi ng tinawag niya sina Pedro, Andres, Santiago at Juan. Sila mismo yung lumapit sa Diyos. Sila yung sumunod. No? And maganda kasi yung sarili nating desisyon. Sabi ko nga sa story ako na pag ginawa natin yan, talagang buo na sa loob natin na kahit na anong mangyari, kahit ibenta niya yan, okay lang. Pero dapat buo na pag ayaw mo, huwag tayong mag-assume na lahat sila i-honor nila yung delikadesa na tinatawag. Hindi po yun. Baka gamitin nila yung way para na makapag-take advantage sila. No? Kaya, if buo na yung pasya natin, hindi ko to ibibenta sa'yo, hindi ko to ibibigay sa'yo. Mas ibibigay ko to sa tao din. Pag bigay mo, buo na yung loob mo na whatever happen, and then okay na yun. Di ba? So, yun yung natutunan ko para wala pong samaan ng loob. Wala po yung, akala ko magkaibigan, wala na po, no? So, tulad po ng binatang lalaki na kung saan, no, dito, pinapakita na hinayaan siya ng ating Panginoon Jesucristo to decide if sumunod siya sa Diyos or hindi. At pinili niya po na hindi sumunod sa Diyos, no? Pinapakita nito na ginagalang ng Diyos ang ating kalayaang pumili. Maaari niyang gabayan, anyayahan at pagpalain tayo. Ngunit hindi niya tayo pinipilit. Ang tunay na pagmamahal ay nangangailangan ng malayang pagpili. Di ba? Maganda kasi yung you stay because you want to stay. You stay because gusto mo. No? Tandaan po natin yan. Lahat ng tao, meron po silang choice. Pero meron din po tayong choice. No? If ilalagay natin yung ating pagpili sa kanila, hinayaan natin sila na sila yung mag-decide sa buhay natin at hindi po yung nagiging maganda. Parati nating isipin pag nape-pressure po tayo, meron akong free will. Ano yung free will ko ngayon? Ano yung I have a choice, no? Meron akong pagpili. So, hindi tayo bilanggo ng ninuman. Di ba? Naalala ko kanina habang nag-iisip ako, sabi ko, paano kaya yun? Pag sabihin ng aking advisor na magpapatuloy ako sa pag-aaral. Pero buo na yung pasya ko, nahihinto ako. So, dapat meron tayong yung parang free will na di ba, uso sa atin mga Pilipino, yung parang pag ganito yung sabihin ng teacher, gagawin na lang. Gawa kayo ng assignment, okay lang yun. Pero may mga pagkakataon minsan kahit masama yung pakiramdam natin, kailangan nating pumunta sa school, kailangan nating magtrabaho, kasi nahihiya tayo or ayaw natin mapagalitan, nanineglect natin yung free will na mahalin mo yung sarili mo. Free will to say, okay lang. Kasi, nasa tama naman ako eh. May mga ganong tao at nai-enjoy nila yung kanilang buhay. Kasi naintindihan nila yung salitang free will o kalayaan sa pagpili. Di ba?
Kung talagang masama yung pakiramdam mo, tapos sabihin mo sa sarili mo, huwag kang mag-alinla, huwag kang magdalawang isip na hindi magpapahinga ako. Nagpapahinga ako kasi kailangan ng katawan ko. Anong mangyari sa akin, hindi makakabayad yan. Di ba? May mga ganun tao, may ano na yun, parang maliban sa paninindigan, ibig sabihin nun, matured na sila, na naintindihan nila, na dahan-dahan na intindihan nila yung salitang kalayaan sa pagpili. No? Na ginagamit din nila sa sakto, no? Or sa hindi sa kasamaan, kundi sa kabutihan din. Ipinapakita nito na iginagalang ng Diyos ang ating kalayaang pumili. 'Di ba? Even nga si Heavenly Father, yung ating Diyos, ginagalang niya yung pagpili natin. Pero ibang tao, hindi nila ginagalang yan. Kung pwede ka nilang ilagay sa kanilang mga kamay, no, gagawin nila. Pero pag nakita nila na alam mo, naintindihan mo, hindi kailangan mapipilit. Minsan ako naramdaman ko noon, parang pag nakita ko yung mga superior ko, parang takot ako, parang lumuluhod ako, na parang naiilang ako, di ba? Kasi, mga superior to, ganun, dapat respetuhin at ever. Pero pag nakikita mong ina-abuse nila yung power nila, do you still have to do that? Di ba? Kasi, minsan parang naging kultura na natin, pero kaya natin i-break to. Kung maintindihan natin yung salitang free will o kalayaang pumili. Kasi even nga si Jesus Christ, even nga yung Panginoon natin even si Heavenly Father, yung ating Ama sa Langit, iginagalang niya yung kalayaan nating pumili. Pag hindi tayo magsimba, meron bang kidlat na pupunta sa atin, mamamatay tayo? Wala. Diba? Nirespeto ng Diyos yung kalayaan natin sa pagpili. Kaya masaya siya pag pumipili tayo ng tama sa buhay natin. So, bakit tayo magpapalinlang? No? Bakit natin hinayaan yung ibang tao na hindi nila ginagalang yung kalayaan sa pagpili? Gusto nila na dominate nila tayo. Gusto nila manipulate nila tayo. Hinayaan natin sila kasi hindi natin naiintindihan na andun na pala tayo sa sitwasyon na yun. Diba? Pag feel mo na sobrang pressure na sa trabaho at may iba pang trabaho na maganda, then why staying on that job? Dahil sa pamilya, dahil sa okay, andun na tayo. So anong pwede natin gawin para ma-enjoy natin yung free will natin? Kasi napakalaga po ng free will Diba? Ito'y binigay na regalo ng Diyos sa atin. Maari niyang gabayan, anyayahan at pagpapalain tayo. Ngunit hindi niya tayo pinipilit. Ang tunay na pagmamahal ay nangangailangan ng malayang pagpili. Yun. Napakaganda po. Na kailangan natin ng kalayaan na pumili. Pumiling maging masaya. Pumili na iniisip natin na paano ako yung maging masaya today? Ano kayang pwede kong gawin? That is why if alam mo yung right as a person, mas ma-enjoy mo yung buhay mo. Di ba? Mas hindi tayo kulong. Ito yung isang example na naalala ko. May isang traveler na buong buhay niya, nag-ipon siya. Ito yung epekto ng pag hindi ka nagtatanong, pag hindi ka nagre-research, pag hindi mo alam yung right mo, yung opportunity na meron sa'yo, na ibinigay sa'yo. So, bumili siya ng ticket. Nag-travel siya around the world. Bumili siya ng mga canned goods, nilagay niya doon sa bag niya. So, every time, andun lang siya sa kanyang, maganda yung room niya kasi, sa barko. Nag-travel ng ganon. Pumunta halimbawa sa isang lugar. Tapos sabi ng crew, nagkatok, sabi niya, "Sir, may pagkain po dito." Sabi niya, okay lang. May akong pagkain dito. Tapos sabi niya, "Sir, baba na po tayo, mamasyal." Okay lang. Okay na ako dito. So tumitingin lang siya doon sa maliit na circle na window. Doon kasi sa barko, di ba? Doon siya. After nun, yung patapos na, bumaba na sila. Sabi ng isa, "Sir, bakit hindi ka sumasama sa amin?" Sabi ng crew. Kasi introvert ka ba? Sabi niya, hindi. Yung medyo stricto siya kasi na introvert. Na stricto na parang ewan, parang ganun. May sariling mundo. Sabi niya, kasi sir, sayang yung pagkain. Sabi niya, may pagkain naman ako. Hindi sir, libre. Sabi niya ganun. Libre? Opo, kasama po yun sa sa package na binili niyo po. Tapos parang gigiba yung pakiramdam niya. Sabi niya, yung mga land trip, yung parang hihinto tayo, tapos magla-land trip tayo pamasyal,
ng ilang mga oras, babalik. Libre na po yun, kasama na po yun sa package. Talagang parang doon gumuho yung mundo ng isang retired individual, no, na pinag-ipunan niya yun ng buong buhay niya. So mga kapatid, ganun din sa buhay natin. Pag hindi natin na intindihan yung mga bagay-bagay at hindi natin naintindihan tinatawag na free will, ngayon binabahagi ko po sa inyo, hindi po natin may enjoy yung buhay. Hindi natin may enjoy yung ating right, no? At ating pribilehiyo bilang tao. Sa aming subdivision, may tinatawag na clubhouse. Okay po, may clubhouse. So yung clubhouse na yun, para po yun sa lahat. Napupunta ka doon, mag-exercise, kasi nakabili ka sa subdivision. So pag hindi natin alam yung mga right, no? Yung parang pribilehiyo doon sa clubhouse, akala natin, hindi ako pupunta dyan kasi para lang yan sa mga VIP. Bakit mayroong mayroong birthday dyan? Pwede lang bang birthday dyan? So hindi tayong magtatanong, hindi natin malalaman. Diba? Yun yung mga natutunan ko huwag tayong mag-assume. Kasi sa pag-a-assume, nawawala yung free will natin. Maganda na kasi pinapahirapan natin yung sarili natin pag nag-a-assume tayo. Pag nagtatanong tayo, kung galit sila, then bahala sila. Basta nagtanong tayo. Di ba? Para hindi tayo mag-assume at hindi tayo mag-antay. Di ba? Parang, sir, tanong ko lang po iba din yung patience eh. Pag alam mo na, doon na papasok yung patience. Sir, tanong ko lang po mga anong oras po kaya magbubukas to yung yung isang store, yung ganon. Kasi isang oras na po ako nag-aantay dito. Parang close pa rin po. Akala ko po sa last time kasi 8:30 bukas na eh. So nagpumunta po ako dito before 8 para po early po ako and para hindi po ako pumila. Tapos sabi ng guard, mabuti na lang tanong ka. Sirado sila ngayon. 'di ba? Kung hindi ka nagtanong, aabot ka ng 4 hours doon. May mga taong ganun. Halagang nahihiya sila. Kahit naabutin ng 4 na oras, mag-aantay, no? So, kailangan nating magtanong. Kailangan natin alamin kung ano yung karapatan natin at anong pribilehiyo natin bilang tao at sa isang lugar. Para hindi po tayo mag-assume at hindi po tayo mag-antay. No, ganun po yung pag-enjoy natin sa tinatawag nating kalayaan sa papagpili. May mga pagpili po tayo na hindi maganda. May pagpili po tayo na maganda, no? So pansinin ang salitang kung. Hindi sinabi ni Jesus na lahat ay dapat sumunod sa Kanya ng sapilitan. Kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Na ating mababasa sa Matthew chapter 16 verse 24. Ang salitang kung, hindi sinabi ni Jesus na lahat ay dapat sumunod. Ibig sabihin kung depende sa atin. Ito ay isang paanyaya, no? Na ang bawat tao ay may pagpipilian. Sumunod kay Kristo o sundin ang sariling kagustuhan, no? Ang pagsunod kay Kristo ay isang desisyon na ginagawa araw-araw. 'Di ba? Napakaganda po na natin, no, maramdaman natin. Nung pagsunod kay Kristo ay desisyon natin 'yon na gusto natin sa pang-araw-araw. Kung ang sino man, parating sinasabi ng Diyos, kung ang sino man ay nagnanais na gumawa ng kanyang kalooban, makikilala niya kung ang aral ay mula sa Diyos. No, ang kaalaman tungkol sa Diyos ay dumarating kapag pinipili nating sundin siya. Hindi pinipilit ng Diyos ang pananampalataya. Kailangan natin kusang piliin ang katotohanan, no? Ang espiritual na paglayo ay nagsisimula sa ating pagpili, no? Lahat ng bagay talaga ay pagpili. Pinili nating mag-aral, pinili nating kumain, lahat. Pagpili sa is a choice. So, marami lang tayong pagpipilian. So, kailangan madidiscern natin yung pinipili natin kung saan tayo dadalhin ito. Ano yung magiging end result nito? 'Di ba? Pag magtrabaho ka, ano yung magiging end result niya? Pwede kang magkakaroon ka ng sahod. Yung sahod na yun, pwede mo siyang gamitin sa tama at mali. 'Di ba? So every time nagagawa tayo, masasanay tayo pag ginagawa natin yung tama. No? Huwag tayong impulsive na bahala na basta ito yung gusto kong gawin. I feel right about this. Pero minsan isipin din natin yung right na ba na sinasabi natin is talagang tama or
dahil lang sa lukso ng dugo na parang na-excite tayo or parang ano yung isang term doon? Excitement or naku-curious tayo. That's why ginagawa natin, no? So, kasi pag tayo lumalayo po sa Diyos ay hindi po lumalago yung ating spiritual na aspeto sa buhay. Sabi nga sa Apocalypse chapter 3 verse 20, narito ako'y nakatayo sa pintuan, no, at tumutuktok. Kung sino man ay makarinig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya. No? Kumakatok po yung Diyos sa atin. Hindi sinisira ni Kristo ang pinto. Hindi niya ito pinipilit buksan. Kumakatok lamang siya at nag-iintay ng ating tugon. Kasi nirerespeto po ng Diyos yung ating desisyon, ang ating free will, ang ating kalayaan, no, sa pagpili. Kasi nais ng Diyos na makapasok sa ating buhay. Ngunit nasa atin ang desisyon kung pagbubuksan natin siya. Napakaganda po no? Kahit yung Diyos nga, nirerespeto tayo. So alamin natin pag yung ibang tao, pag kinukuha na yung ating free will, halimbawa, masama yung pakiramdam natin, sasabihin na, ay hindi masama yung pakiramdam mo. We're just making an excuse. Pag ganun yung tao, mag-isip na tayo, no? Hindi na yun maganda. Ibig sabihin sa trabaho, no? Kanunong karaniwan, no? Ay, hindi masama yung pakiramdam mo. Pero pag nirespeto nila, respetuhin mo rin yung kalayaan nila sa pagpili. Kasi kailangan natin magkakaintindihan sa bawat isa. Diba? Kahit mismo yung Diyos, kung susundin mo, no? Kung susunod ka, kung bubuksan mo, kung mananatili ka, parating may kung. Kasi ito irespeto sa atin. No? Hindi sinasara ng Diyos ang pinto. Hindi niya rin pinipilit na buksan. Kumakatok lamang siya at naghihintay ng ating mga tugon. Napakaganda po na lesson na to na magbibigay sa atin ng freedom. Yun bang sasabihin ng isang tao sa atin, usakin mo na yan ibenta. No, kasi magkaibigan naman tayo, ganito. Parang kinukuha niya na yung kalayaan natin sa pagpili. So when we allow that person, hindi lang siya isa, dadami sila. At nare-realize natin na sila yung nagdesisyon compare sa atin. Yung magandang gawin, umuwi muna tayo, mag-isip, doon tayo mag-reply. Kasi nasa sa atin yung desisyon eh. Ito po tandaan natin. Kung ibaylo, kung sa Tagalog pa, kung i-change natin yung sitwasyon, sila yung magde-decide, tayo yung nag-aas ng favor. Would you think mag-oo sila? Would we think, no? Iisipin ba natin, palagay ba natin, they would agree, di ba? Kasi tayo lang nakakaramdam ng ganito. Actually, it's a gift. Pero mag-ingat lang tayo. But kung in vice versa, kung sila naman, baka hindi na pwedeng gawin yun. Ito kagabi lang nangyari, no? Na talagang pinag-usapan namin at talagang sabi ko sa sarili ko, this the isa sa mga great lesson na natutunan ko. Nakita niya yung gamit ko kasi dito sa taas na meron ako mga gamit na binili. Actually, sagrado po yung gamit na to kasi ito po dinededicate ko sa Panginoon na paggawa po ng Come Follow Me na ganito. Ito talaga yung adikain ko, isa sa mga adikain ko sa buhay. Nakita niya, and then meron po siyang studio. Instead po na bumili siya muna, ay gusto niyang hiramin yung gamit ko, which is ayaw ko po kasi ano po ito, sagrado po ito. Tapos sabi ko sa kanya, meron akong pero meron siyang parang sinabi na noon na, sir, tawag niya kasi sa akin, sir meron kasing na-record na kanta ako sa kanya. Pero until now, hindi niya ginagawa. So alam niyo po yun, parang nag-grasp yun na po yung sitwasyon no? Tapos sabi ko sa kanya, humiram siya ng amplifier. Meron akong amplifier sa baba na ginagamit namin mag-sing-along ng pamilya. Personal namin yun Tapos parang naawa ako. Ang sabi ko sa kanya, bro, meron ako ditong pero hindi siya membro. Sabi ko sa kanya, meron ako ditong speaker na sobra, binibenta ko sana. Yun yung parinig ko sa kanya kasi may parinig siya sa akin Doon ko tinest ba. Alam niyo po, to be honest, no, wala siyang pakialam tungkol sa kanta na i-edit kasi matagal na yon, hindi niya ginawa. Wala siyang pakialam sa speaker na sana kaliwaan na ibebenta niya rin. Ang pakialam, binabalik-balik niya sa akin
na sana maayos na yung mic niya. Gusto niya i-test, gusto niya hiramin yung aking amplifier. So, sabi nga sa scripture, yung parang pagbigyan mo, 'di ba? Pag parating kumakatok sa'yo, pagbigyan mo, buksan mo kasi yun din yung mangyayari. So, ginawa ko, kasama ko yung kaibigan ko, dinala namin kagabi sa kanya. Tapos may trabaho kinabukasan, kahapon, nagchat-chat siya na ganito, paano do gamitin, paano, kaso hindi ko na panapansin, kaya sabi ko, gawin din niya yung part niya kasi hindi nga siya tumulong sa akin. Tapos, nakapagbigay din ako napahiram ko siya. So kagabi, pinuha namin kasi parang ayaw niya pang ibalik sa akin yung, yung gamit ko. Kasi sabi ko sa kanya, 1 day lang yung palugit. So pumunta ako dun sa bahay nila kagabi. And then, parang naawa ako. Yun yung isa sa mga weakness ko din at strength. Yung kaibigan tumitingin lang kasi na-share ko sa kanya yung concern eh. Sabi niya, kunin natin yung gamit mo para mapanatag ka. Kaya kinuha namin yung amplifier. Tapos sabi niya, kasi gusto ko lang malaman kung sira yung mic ko, hindi. Ano niyo po yung bigla kong sinabi? Ay, meron akong mic dun. Tumitingin yung kaibigan ko sa akin ganun. Magkaibigan din sila actually. Sila yung unang magkaibigan. No? Tumitingin yung kaibigan ko sa akin na ganun. Parang, what the heck? Bakit pumayag si Elder? Parang ganun yung sabi sa isip niya daw. Bakit daw na ako nag-propose ng ganun? Sabi ko sa kanya, okay, kunin mo yung mic na extra doon sa bahay. Ingatan mo lang kasi sensitive yun. Baka masira pag mahulog. May mic ako dun sa bahay, kunin mo yun mga 9:30. So sabi ko sa kanya, anong oras mo kukunin? Sabi ko 9:30. Nang umalis na kami, napaisip ako, sabi ng kaibigan ko, Der, parang nahuhuno ka, parang meron ka palang ugali na ganun. Sabi ko, anong ugali? Yung parang madali kang, yung bang it's easy for you to na mag-address ng concern without knowing kung yung personality ng taong yun. Sabi niya, kasi sabi ko, nga no. Kasi sabi niya sa akin ganito, di ba kinuha natin yung amplifier para wala ka ng worries na andi niya na sa'yo kasi baka hindi balik. Sabi ko, oo, tama yun. Bakit ka nagpahiram uli ng gamit mo pa? Sabi ko, para matulungan ko siya na malaman niya if sira yung microphone niya o hindi. What if gumagana yung microphone mo tapos hindi niya ibalik? Diba, kukunin mo sa akin tapos mag-a-ask siya ng favor na, ay, sir, pwede bang dito muna sa akin ng 1 buwan kasi nasira yung mic ko before ako makabili. No? Pag-ipunan ko muna, bibili ako tapos ibabalik ko to sa'yo. Paano pag ganun? Sabi niya sa akin, Der, paano pag ganun, Elder? Okay lang ba sa'yo? Sabi ko, hindi. Kasi, gagamitin ko rin yan. Tapos baka masira. Sabi kong ganun. Sabi niya, see? So, kailangan, ito yung payo niyo sa akin. At siguro, pwede ko rin maging payo sa inyo, no? Na, before we say something good, kailangan, pag-isipan mo muna natin. It's good na umalis muna tayo dun sa lugar na yon. O ba, sa ganong senaryo, pwede kong sabihin na, sige, alis na kami ha. So, next time na lang. Kukunin ko yung amplifier ko habang papauwi kami. Pwede kong pag-isipan ko muna. Kung may kaibigan ako, pag-isipan namin na, papahiramin natin. Pag nakita natin yung attitude niya, parang wala siyang pakialam sa iba, pero may pakialam siya kung ano yung makukuha niya. And then, you have the, parang makapag-isip ka na, hindi ko napapahiramin kasi baka masira lang. Di ba? Pero kung nakita mo na kawawa naman, tapos deserve naman kasi alam ko na pag maingat naman siya sa gamit eh. So, panatag ka ngayon. Nakapag-desisyon ka ng tama. Nakapag-desisyon tayo ng tama. So, siguro nagawa nyo na to or mas kabisado nyo to compare sa akin, no? Pero yun natutunan ko po kagabi. As in, it took me 42 years to learn that lesson. No? Na don't make a decision kapag naaawa ka, kapag happy ka, kapag excited ka. Wag. Kasi yung feeling na biglang tataas lang sa atin eh. Gagawa tayo ng desisyon kapag neutral yung ating nararamdaman. Hindi tayo excited, hindi tayo naaawa, hindi tayo natutuwa, normal lang. Kasi pag ginawa rin yung desisyon na yan, yun yung mostly na attitude natin, yung normal na feelings, di po ba? So yun, sabi ko kagabi, na-prepare ko na yung gamit kanina pa ng 6 o'clock ng umaga. Kukunin niya 9 o'clock later, no? 9:30. So pag pumunta siya dito,
ibibigay ko sa kanya. Sasabihin ko sa kanya, bro, ibalik mo na lang after lunch. No, para na at least meron siyang commitment din kasi ginawa ko na yung part ko. And then serve as a lesson na before ako magpahiram or before ako mag-decide o tumulong, mag-take muna ako ng pag-iisip ba. Kasi iba din yung tumutulong ka eh. No, iba din yung nakita mo na nakakaawa, iba yung tumulong ka agad. Pero nakikita mo yung humihingi kasi meron ako, 'di ba? Meron akong karanasan. Humihingi ng pera, binigyan ko ng pera. Pagdating ko sa likod, sumisingot ng rugby. Yung pagkain ay yung pera, yung pinagsusugal. So instead na maawa ka, masabi ka, kailangan nila munang maintindihan before silang bigyan kasi sinusugal nila eh. Pero pag magbigay ka ng pagkain, alangan naman ipagsugal nila yung pagkain, 'di ba? So kakainin nila. So, maging wise po tayo sa mga dealings. That is why the reason that God given us the free will and the discernment. The free will to choose and the discernment to know kung ano yung ginagawa ng ibang tao sa atin. No? Sa Galatia, sinabi sapagkat kayo tinawag sa kalayaan, mga kapatid. Ngunit huwag ninyong gamitin ang kalayaan bilang daan sa laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa pamamagitan ng pag-ibig. Ito napaka-bold ng sinabi sa Galatia chapter 5 verse 13, bilang daan sa laman. Kasi minsan yung kalayaan, katawan ko to. Bahala ako anong gawin ko. So pagkatawan, kasi meron tayong urge. Kasi tao tayo, nakakaramdam tayo ng ganun sa procreation, di ba? O sabihin nating sex. Pero pag hindi natin ito ginagamit ng tama, pwede, sa mga kabataan ngayon, they don't care. Pinapakita nila yung kahit laman nila sa social media. No? Kasi nawawala na yung values eh. Kahit after nun, may nangyayari na hindi alam ng lahat. Pero, di ba, nakikipag sa ibang tao na hindi legal. Yung mga ganon. Kaya sabi dito, ang ingatan natin, nagamitin natin ang kalayaan bilang daan. No? Huwag nating hayaan na gamitin ang kalayaan bilang daan sa laman. Kundi yung laman natin, yung physical na laman natin. Ngayon, yung katawan ko, gagamitin ko siya sa paglilingkod sa ating Diyos at pag-ibig sa kapwa. At doon natin maramdaman ang tunay na kalayaan. No, ang kalayaan ay hindi pahintulot upang gumawa ng masama. Ang tunay na kalayaan ay kakayahang piliin ang tama, di ba? Ang ating mga pagpili ay may mga bunga at responsibilidad. No, mga kapatid, masaya ako na nakabahagi ako ng mensahe. Masaya ako na nakagising ako ng healthy. May sipon konti pero pahilom. Ano ba yung pahilom? Pagaling na po ako. And after po nito, di ba, makapag-go-on po tayo sa ating buhay. Pero masaya po kasi you're enjoying our life. I know, my dear brothers and sisters, that God loves us. I know na mahal tayo ng Diyos. Alam ko po na through Him, all things are possible. No? And maraming salamat po sa pagsama. Kayo na po yung umunawa sa akin na minsan medyo anong tawag doon, pero parang naghahang ako, no, sa pag-share, no? Pero naniniwala ako na God is always na magbigay ng kaalaman sa atin para makatulong sa ating kapwa. And all these things I leave with you, my dear brothers and sisters, in the name of Jesus Christ. Amen.